All right, good morning. Amen. Good to see you this morning. At salamat sa Panginoon. Kanina medyo madilim ho yung paligid, ano? Parang uulan na malakas, pero salamat sa Panginoon. Meron tayong magandang panahon, no? Medyo umaraw yata. No? At siguro talagang di ko alam kung paiinitan yung mga nagrarally or pauulanan yung mga nagrarally. But anyways, so salamat sa Panginoon at wala kayo doon sa Luneta ngayon. Wala rin kayo sa EDSA. You know, alam nyo mga kapatid, ang rally po ngayon is napakaganda naman ang kailang purpose. Sabi nila ay dapat mapayapa at anti-corruption. Pero mga kapatid, nasa ko sabihin sa inyo, matagal ng panahon na nilalabanan natin ang corruption. So, you heard me preach many times, dito sa pulpitong ito about corruption because the Bible is against it. Kaya salamat sa Panginoon na bagamat wala tayo doon sa Luneta, palagi po tayong anti-corruption. Amen. At hindi na natin kinakailangan pumarada pa dyan sa Luneta, sa EDSA para ipaalam na tayo anti-corruption. I believe that prayer can do a lot and better than anything else. If my people which are called by my name shall what? Humble themselves and what? Pray. You say, some of you, mukhang hindi kayo familiar sa passage na yan. You should be familiar with the passage kasi napakahalaga po yung passage na yan. It's about the nation. And salamat sa Panginoon na meron ang Diyos, may tamang paraan kung paano po mga kapatid lalabanan ng corruption. It's, alam nyo, matagal na hong ginagawa ng mga tao yung rally, and then maya-maya payapa, and then maya-maya balik na naman. Because ang problema talaga ay hindi nadidil yung root of the problem. Now, the Bible is the only book that deals with the root of the problem. Yan lamang po yan. Kaya salamat sa Panginoon na meron tayong ganyan dito. Amen? Alright, so tayo po ay magpapatuloy sa atin pong aralin at noong mga nakaraan ay akin pong tinuturo sa inyo ang pagre-realign ng finances po natin. Realignment ng atin pong finances. If you have crisis pagdating sa finances, then yan po yung dinideal natin dito during the Sunday school, which I believe ay na marami pong natutulungan. Kasi alam nyo, mga kapatid, actually, ay magbabago na sana ako ng lesson. Kaya lang sabi, may nagtanong sa akin, galing pa sa ibang bansa, may nakikinig po sa atin sa ibang bansa. Sabi niya, Pastor, magtuturo ba kayo ayon sa inyong sinabi na ipagpapatuloy niyo po yung Sunday school lesson about realigning our finances? Sabi ko, oo nga pala, naipangako ko nga pala. So, nireview ko po yun sa ating video sa YouTube. Nireview ko, ay tama nga naman, medyo mukhang nasabi ko yata yun. At mukhang maganda mga kapatid at marami hong sabi niya, Pastor, malaki ang naitulong sa akin sapagkat nakakalimutan ko na kinakailangan palang nandoon lang ako sa bagay na yon, sa kung paano i-realign yon. Okay? And maybe ay hindi lamang ito magtatapos ngayon po mga kapatid, kundi meron pa ho tayong mga pag-uusapan na itutuloy po natin ito at kung paano po tayo makakabawi, makakaahon sa kalagayan po natin. At katulad naman ng sinasabi ko sa inyo, some of you ay maaaring wala kayo situation na yon, pero ngayong umaga meron kayo matutunan mula doon. Okay? Alright, so if you have your Bibles now, you turn your Bibles in the book of Luke chapter 14. Luke chapter 14. Meron tayo ritong babasahin mga kapatid na ang konteksto ay iba. Iba yung konteksto, pero it has something to do with realigning or considering our budget. Okay? Our finances. Okay, alam nyo, kayo mga young people, you have to learn na tungkol sa bagay na ito kasi marami akong na-observe sa mga young people habang sila ay nagkakatrabaho,
lalong nagkukulang ang kanilang pangangailangan. You see, kaya marami na di-discourage mga kapatid sa trabaho ngayon. Yung mga young people nagtatrabaho kasi wala silang sobra. Kumbaga sabi nila, tama lang. Minsan kulang pa. Di ba? So, yan ang mga dapat natin i-consider. Okay? All right. In Luke chapter 14, if you have your Bibles now, you can turn your Bibles in the book of chapter 14 of the book of Luke, and then we'll begin reading from verse number 28. Verse number 28. All right? Are you with me na? Now, here's the context, mga kapatid. Actually, para maunawaan nyo lamang, baka yung iba sa inyo ay sasabihin ninyo, iba yung ibig sabihin ng Panginoong Jesucristo. So if you have your Bibles and your Bible is good, it must be in a red letter edition. Okay? Now, ang ibig sabihin niyan, ang Panginoong Jesucristo ang nagsasalita. Kaya kung red letter edition yung inyong Bible, ay madali nyo malalaman kung sino ang nagsasalita. Okay? So, red letter means ang Panginoong Jesucristo ang nagsasalita po dyan. Ngayon, ang kausap ng Panginoong Jesucristo rito, yung mga disciples na gustong sumunod sa Kanya. Alright? Is everybody listening? Makinig ng mabuti. No, makinig. Again, I think I need to remind you again ng purpose ng pagpupunta sa church. Pagpupunta, nandito na kayo sa church, kalimutan nyo muna mga kapatid, yung patungkol sa reliyon. This is a Baptist church. Pero ang pinakamagandang ilagay natin sa isipan natin, this is an educational institution. Okay? You come to learn. Okay? You come to learn. Kung hindi ho tayo rito gumagawa ng mga religious na mga exercises or exhibitions or traditional na mga ginagawa natin, you know, na kapag sign of the cross ka na, pwede ka na lumabas, or kapag kumanta na ng doxology at nag-amen ka na ng maraming beses, pwede ka na lumabas. No, ang importante po rito, lalabas kayo na meron kayo natutunan. Okay? Now, lalong-lalo na yung dinidil natin sa Sunday school, mga kapatid, this is everybody's problem. Whether you are a Christian or a church-goer or a non-believer or hindi kayo niniwala sa Diyos, you need this because finances is everywhere. Okay? So, kahit saan po yan, makikita niyo po yan. Kahit sa ibang bansa, sabi ko nga sa inyo, nung itinuro ko po ito sa Amerika, man, they love it. They love it. Sabi ng iba nga, sana hindi na ako nangutang kung natutunan ko yan. Sabi niya. So, kaya kahit saan, saan man kayo, Europe or Middle East, you know, so basta't involved ang pera, kailangan nyo ang katuruan na ito. Okay? So learn something. Amen? Amen. All right. Now, ang babasahin po natin, ang konteksto po nito is about the disciples of the Lord Jesus Christ na gusto niya, ipinapakita niya kung ano ang ibig sabihin ng commitment or pagsunod. Pagka sumunod ka sa Panginoong Jesucristo, kailangan mo ng commitment. And then ipinaliwanag niya kung ano ang ibig sabihin ng commitment. You have to count the cost. You see? So, you have to count the cost. If you are to follow the Lord Jesus Christ, then consider the commitment. And then, kinakailangan i-consider mo na kung in considering the commitment, you have to count the cost ng pagsusunod. May mga kinakailangan kang tatanggapin pagka ikaw'y sumunod sa Panginoong Jesucristo. May kinakailangan kang i-sacrifice. May kinakailangan kang ibigay talaga sa Panginoong Jesucristo. Ngayon, so in counting the cost, diyan ko po kinuha yung konteksto naman yung pag-uusapan po natin ngayon. Kaya tingnan niyo po mga kapatid sa verse number 28. Verse number 28, ganito po ang sabi. For which of you, intending to build a tower, sitteth not down first and counted the cost, whether he have sufficient to finish it, lest haply after he hath laid the foundation and is not able to finish it, all that behold it begin to mock him, saying, this man began to build and was not able to finish. And what king going to make war against another king
sit it not down first and consulted whether he be able with 10,000 to meet him that cometh against him with 20,000? Or else, while the other is yet a great way off, he sendeth an ambassage and desireth conditions of peace. So likewise, whosoever he be of you that forsaketh not all that he hath, he cannot be my disciple. So you see the context, okay? But ang gusto kong makuha niyo rito, mga kapatid, you have to count, you have to consider what you have, no, before doing anything. Okay? Now, in following the Lord Jesus Christ as a disciple, yung pagsunod mo sa Panginoon sa Kristo, you have to consider what you have. Anong klaseng puso meron ka sa Panginoon? Ba't ka susunod? Now, in building, as far as finance is concerned, in building something, if you're building something, because yung finances po natin, mga kapatid, yan po ay magagamit natin sa pagbibuild ng bahagi ng buhay po natin. Okay? Now, listen, kung hindi po natin i-consider yun, mga kapatid, maaaring gumagawa lamang tayo ng isang bagay and then hindi rin natin matatapos at ang katapusan po niyan, mga kapatid, ay kahihiyan. Yeah? Kahihiyan. So napakarami, mga kapatid, na mga tao ngayon napapahiya at napapahiya sila sa buhay nila dahilan sa pananalapi. In fact, nakakalungkot po yan. Nakakalungkot. Nakakita na kayo ng mga kapatid na ngayon hindi nagsisimba kasi nahihiya na kasi yung iba sa inyo na utangan, hindi nila mabayaran. Come on. Yeah. This is reality, mga kapatid. No? Hindi po natin ito dapat i-ignore. No? Hindi dapat tayo mag-ignorante. It's happening. It's reality na dapat po nating harapin. Ngayon, kaya ako nandito sa inyo para tulungan ko kayo kung paano nyo ma-overcome, malalampasan ang mga bagay na ito. It is something, at yung hindi pa nakakaranas ng ganito, sana po, wag na kayong makaranas. Wag nyo nang maranasan. That's the purpose of this message, kapatid, in our Sunday school, yung series of messages po natin. Kaya mahalaga na pakinggan natin na seryoso po ang mga bagay nito. Okay? You ready for this? Alright. Tayo po muna isang daling manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa mga talata na binasa po namin. Pagpalain niyo po ito na wag lamang po ito maging parang tradition namin na parang nagbabasa ng Biblia and after that, mag-i-explain and then pagkatapos, uwi na kami na wala pong kabuluhan. O Diyos, gawin niyo po makabaluhan sa buhay po namin at maisip, makonsider ng bawat nakikinig po ngayon ang kanila pong mapapakinggan. Alam niyo po ang aking puso, alam niyo po kung ano ang nakikita ko sa problema ng napakaraming mga tao ngayon, lalong-lalo na po sa mga kapatiran, Panginoon. We believe that we are worshiping a God of order. And if you're worshiping a God of order, we, as Christians and the disciples, the followers of God, must also be in order. Our life, oh God, must be in order. Kaya kayo po ang siyang manguna sa amin ngayon na magbigay ng pangunawa sa amin patungkol sa bagay na ito. Please, oh God. And also please take care of those who are still coming in, that they could be able to join us in this service this morning, oh God, especially in our Sunday school meeting. Please use me once again. Forgive us for our sins. In Jesus' name, amen. All right, thank you. May be seated in the presence of our God, okay? Sinabi ko na po sa inyo, yun pong context nito, okay? Everybody listen carefully. And how I wish na yung mga kapatiran ay makakapakinig po nito lahat kasi nakikita ko po ang potensyal. Sabi ko sa inyo, halos every time, minsan nagka-counsel po ako, nagsisimula po ang counsel sa relationship, pero magtatapos sa finances. Yeah. Ganun lagi eh. So, ang katapusan lagi, ang ending lagi ng kwento, mga kapatid, is finances. You see, bakit? Kasi ito lagi po nagiging problema eh. Kaya sana po, pakinggan natin mabuti, take natin na mabuti seriously
ang napapakinggan po natin patungkol sa bagay na ito. Now, we're talking about realigning, okay? Sapagkat ina-assume ko po na yung karamihan sa atin ay may problema na or nagkakaroon ng difficulty on how to keep your money or yung kasaganaan or yung iba natatakot na mapunta po kayo doon sa problema ng finances. Okay? Everybody listening? Okay, now take this carefully mga kapatid. Kasi nandoon po tayo sa kalagayan na katulad niyan. Okay? Inuulit ko po, yung iba ay wala pa man kayo sa kalagayan na ganoon, pero natatakot kayo na mahulog kayo doon sa bagay na yon. Okay? Kaya I believe na ito pong pinag-uusapan natin yan magiging makakatulong po sa inyo. Alright? Now, listen. Binanggit ko po yan ng mga nakaraan mga kapatid sa realigning kung yung mga purpose ay napakahalaga. So, I would advise mga kapatid na para makuha nyo ng mabuti at naunawaan nyo mabuti ang ating usapin na katulad dito, please try to go back and review. No? Review. Pag-usapan nyo uli, pakinggan nyo uli yung lesson nung nakaraan and then balik kayo dito mga kapatid. Okay? Kasi ganun po ang ginagawa ko. Every time na magtuturo ako, mag-create uli ako ng lesson patungkol dito mga kapatid, kinakailangan balikan ko yung tinuro ko. And then, pag nakita nyo, sa outline ko po mga kapatid, makikita nyo po yan, may sobra ako lagi dyan. Kaya ako pinasusobrahan para for next Sunday, yun naman uli ang batayan ko. At meron pong tinatawag na consistency yung atin pong pag-aaral. Are you with me? Now, this is important mga kapatid. No? Hindi po tayo rito nagtsachamba kung ano lamang mahugot natin. Yun ang pag-uusapan natin. Everything here is on purpose. Amen. Now, so, narinig nyo na po sa akin ang patungkol sa budget. But I believe mga kapatid, na in realigning our finances, especially if you are in a financial crisis, you need to consider budget. Okay? You need to consider. Explain ko po sa inyo kung ano nagagawa ng budget, mga kapatid. Okay? Now, budget is B-A-D-Y-E-T. Budget. Okay? Now, budget is B-U-D. Okay? G-E-T. All right? Now, consider budget. The word budget, mga kapatid, it is important. Now, alam niyo po, mga kapatid, sa binasa po natin, i-consider mo kung magkano yung gagastusin mo. Pag magpapatayo ka ng building, consider the cost of it, how much you're going to spend. Ngayon, pag magpapagawa ka ng bahay, iba na. Hindi yung sasabihin mo lang, gusto ko magpatayo ng 3-story building without considering your budget. Pero ngayon, iba ngayon. Kinakailangan magkano ang hawak mong pera. Di ba? Magkano ang hawak mong pera? At magkano yung budget mo? So, gagawan ka ngayon ng architect. Ang architect ngayon, gagawa siya ng plano na fit doon sa budget mo. Yeah? That's a good one. Pero tayo naman mga Filipino, sapagkat dito sa Pilipinas, pwede mong matirahan isang bahay na hindi pa tapos. Sa Amerika, you cannot do that. Sa ibang bansa, hindi mo magagawa yan. Kaya kinakailangan mo na may budget ka muna. Okay? At gagawa, ibibigay mo ngayon sa architect yan, sa contractor yan. Pag naibigay mo sa contractor yan, yung contractor ngayon, bibigyan ka ng bahay, ayon doon sa budget, i-explain muna yan sa inyo. So, ganun yan. Di ba, nag-uusap muna kayo ng engineer, ng architect, mag-uusap muna kayo, ito yung aabuti ng budget mo, ito yung 2 kwarto, tapos common ang CR, ganyan-ganyan. So, yan lang ang aabuti ng budget mo. Okay? So, magkano ang budget mo? 100,000. Yun, hanggang sahig ka lang, wala pang bubong, walang dingding. Okay? So ano ilalagay mo doon? 10. Alright? Now, so what is important dito mga kapatid is meron kang budget. Yan pinag-uusapan dyan. Budget is very important. Okay? Now, listen now. Sa dinami-dami ko
na nakakausap mga kapatid, ang tanong ko lagi, saan napunta ang pera mo? Alam mo, sagot niya sa akin, hindi ko nga po alam eh. Sabi niya, ang laki naman ng pera ko, pero bigla na lang nawala. Kasi, bigla na lang nawala. Hindi ko alam kung paano nawala. Di ba? Kaya nga makikita niyo mga kapatid, there's a passage in the book of Proverbs, chapter 27. Okay? If you can put it there sa screen, mas maganda. Proverbs 27:23. And then down to verse number 24, may sinasabi po ang Biblia patungkol sa bagay na yan. Now, dito sa verse number 23, be thou diligent to know the state of thy flocks and look well to thy herd. You see that? Now, wag mo nang tatanggalin. Kinakailangan malaman mo yung estado ng iyong flock. If you are a shepherd, if you are a tender of the sheep, then alam mo dapat yung flock mo, alam mo dapat yung estado ninyo. Alright? Dapat nyo, alam nyo yung kalagayan. Drop down to verse number 24. Tignan nyo po ang kasunod niyan. Alright? For riches are not forever. Okay? Now, kakaiba. So, doon sa sinabi, sa verse number 23, nandun yung flock, yung estado niya. So, riches are not forever. So, sapagkat back in those days, kayamanan po yung mga may alaga kang hayop noong araw. Hanggang ngayon naman po sa Amerika, nakikita ko po yan. At nung nandoon ako kila Brother John, talagang napunta po ako sa kanilang pasturan, nakita ko yung mga alaga nilang baka at kung magkano nila ibibenta, sinabi nila sa akin ngayon. Ngayon, ito po yun, same thing. Now, ang punto po dito mga kapatid is this, alamin mo yung flock mo, alamin mo dapat, kung paano mo alam yon, dapat alam mo rin yung estado ng finances mo. Naunawaan niyo po mga kapatid? Hindi lamang alam mo yung estado ng business mo, alam mo rin dapat ang estado ng finances mo. Alam mo dapat kung saan yan pupunta. Kapatid, pag hindi mo inalam kung saan mo gagamitin yun, hindi mo malalaman kung saan pumunta yun. May nakikinig na po sa akin. Kaya minsan magtataka na lamang tayo, mga kapatid, paano nawala? Paano nangyari yun? Saan nangyari? Saan napunta? Di ba? Kasi kamakailan lamang meron kang 5,000 sa bulsa mo, tapos bigla na lamang nawala. Oh, di ba? Bigla na lamang nawala, hindi mo alam. You see? So budget is very important, mga kapatid. Budget is the best word to consider when realigning your finances. Okay? Bakit? All right, here's number 1. Because budget will tell you what to do and what not to do. Okay? Kung ikaw ay merong budget, listen, dapat lahat matututo po dito sa bagay na ito. Napakasimple po nito ang outline na ito, mga kapatid. Okay? Yung budget, ibig sabihin, nagtatalaga ka. Okay? Now, pag sinabing budget, kapatid, ang unang aalamin mo is this. Magkano yung kinikita mo sa isang araw? Okay? Magkano yung kinikita mo? Magkano yung income mo? Now, it's either gagawin mo magkano ang income mo sa araw-araw, magkano ang income mo a week, or magkano ang income mo a month. Bahala ka. Okay? It might be every 15 days kung kailan ka nagsisweldo. Alright? 15-30. Hindi ko alam ngayon kasi kung uso pa yung 15-30 or uso pa yung every end of the month. Okay, 10-25. Okay? Sa ordinaryo na yan. Hindi na sa armed forces yan. Sa AFP. Sa ordinaryong pagtatrabaho. 15-30 pa rin. Okay. Now, here's the thing, kapatid. So mula doon, magkano yung income mo sa loob ng 15 days? Okay? And then, pag-aaralan mo naman ngayon, magkano yung expenditure mo, magkano yung expenses mo doon sa loob ng 15 days ngayon. Okay? Ngayon, para malaman mo, ang budgeting is, makikita mo saan pupunta yung pera na ito. Yung natanggap ko, for example, meron kang 20,000 in 15 days. Saan mo gagamitin yung 20,000 na yon?
Ano ang primary mo? Ano yung lagi mong, ano yung standing na, yung close na talaga. For example, yung bills mo, na hindi mo na pwedeng utangin yan. Hindi mo pwedeng utangin sa Meralco, yung kuryente. Hindi mo rin pwedeng utangin sa waters, yung tubig. Hindi mo. So, kinakailangan mag-set ka na doon. Yung mga bagay na yan. Another one, bigas. Okay? So, lahat ng mga bagay na yan. So, meron ka na, yan ang tinatawag na budget. Alam kong alam nyo yan. Nire-remind ko lamang po kayo. Okay? Para malaman po natin yung budget na kapag ka ikaw ay nagbabudget, alam mo ang iyong gagawin. Alright? Now, importante po ito eh. Kapag kami, naunawaan niyo po ba na maraming nagkakapera po ngayon na hindi niya alam kung ang gagawin niya pag nagkapera na siya? Pag may hawak na siyang libo-libo kapatid, hindi niya na alam kung ano gagawin niya. Lalong-lalo na kung bigla, nagkaroon kang bigla ng blessing, ano gagawin ko rito? So ano na kaagad ang nasa isip mo? Kalayawan. Break. You know, yun na kaagad ang nasa isip. Pag nagkakaroon ng pera. So yun ang nakakalungkot kapatid. Kapag ka wala kang budget. So again, let me remind you that if you know the word budget, then budget will tell you what to do. And the most important thing is this, what not to do. Okay? Diyan maraming mga asawa na babae ang nagagalit. Kasi may mga request kayo sa asawa ninyo na hindi naaprubahan. May mga tinatawag kayong insertion sa budget. Para kayo mga miyembro ng Kongreso at Senado na nagkakaroon kayo ng insertion. Bibigyan kayo ngayon ng, magkano kailangan mo ngayon sa week na to? Kailangan ko ngayon ng mga 3,000. Okay? Pero sa 3,000 na yon, kaya ang ayaw na ayaw ninyo, come on, talk back to me if you can. Ang ayaw na ayaw ninyo is i-detail. Saan mo gagamitin yung 3,000? Ayaw mong i-detalye. Bakit? May mga insertion doon. Yeah? So yun mga kapatid ang problema. At kaya may mga tao ngayon sa luneta dahilan sa insertion. Kaya meron ngayon mga tao sa EDSA dahilan sa insertion na yan. You see, so sa pamilya pa lamang, nagsisimula na yung insertion. Makikita niyo mga kapatid, yan ang nagiging problema. Okay, pagka nakita niyo na yan mga kapatid, listen to me now. Everybody in the house must respect budgeting. Kinakailangan respetuhin, kapatid, ang pagbabudget. Okay? Number one, respetuhin ng mismong naghahanap buhay. Pangalawa, respetuhin ng spouse. You see, now, if two of you, yung mag-asawa, nagtatrabaho mga kapatid, makinig na mabuti, kung kayong dalawa nagtatrabaho, sabi ko sa inyo ngayon, matagal ng panahon ito sinasabi ko mga kapatid. Pero hanggang ngayon, may papaka-counsel pa sa akin na patungkol sa bagay na yan. Ang tanong ko sa kanila, saan napupunta ang sweldo ni asawa mo? Sabi niya, yun nga sir, minsan problema, humihingi yung mga kamag-anak. Now, listen, ang problema, hindi nyo pinagsasama. Nakayuko na naman uli kayo. Kasi ang tagal ko na kasi sinasabi yan eh. So, nagkakaproblema kayo dun. Hindi nyo pinagsasama kasi may mga insertion ka. Yun yung problema eh. You see, ano yung mga ibibigay sa probinsya, ipapadala sa probinsya, ipapadala sa kamag-anak, yung mga kaibigan, you know. Ang problema mga kapatid, listen, marami pang mga mag-aasawa na hindi pa nakaka-overcome sa kayabangan. Ito sinasabi ko sa inyo. Kayabangan sa kaibigan.
Okay? Mamaya may kasama yan dito sa point nito. Pero sinasabi ko muna sa inyo ngayon is, if you have budget, your budget will tell you what to do and what not to do. So kung itong bagay na ito, kapatid, wala doon sa budget na napag-usapan ninyo, okay? Hindi kailangan diyan. Sasabihin mo sa sarili mo, this is na nasa list ng what not to do. Okay? Nakuha niyo mga kapatid? Kasi, look, for example, maliban na lamang ko ang business niyo magpapautang, pero hindi dapat kayo magpapautang kung wala namang uutangin. Kasi minsan ang problema ho natin, ayaw natin na magkaroon ng kagalit. Pero kapatid, ang hindi natin napapansin, kayo mismo sa loob ng pamamahay ay pwede na kayo magkagalit. Nag-aaway yung mag-asawa. In fact, may mga istorya pa niya na kahit na hanggang ngayon pa. Ang utang pa, 5 taon na kung kasi ikaw nagpautang ka, kaya tayo nagkaganito, ganyan. You see? So hanggang ngayon, magkaaway pa rin kayo. Oh, anong problema? Diyan, sa problema na yan, pumatak yung what not to do. Yeah? Now listen to me now, don't miss this. Dapat merong agreement. Kaya sinasabi ko sa inyo mga kapatid, napakaganda sana kung magkasama na yung budget ninyo. Tapos diyan na kayo nag-uusap at may mga agreement kayo, touch not. Okay? Touch not. Huwag mong itatouch ang hindi para sa iyo. Lahat ito para sa pamilya na. Wala nang solong pamilya dyan. Wala nang gagastusin dyan na hindi alam ng pamilya, ng asawa. Okay? Maging yung mga anak, alam nila yan. Okay? So again, para hindi na po tayo haba, alright? Para saan yung budget? Ang budget will tell you what to do and what not to do. Simple. Napakasimple. Alright? Baka mayroon kayong gustong bilhin. Sabi doon sa budget natin, yung bibilhin mo gusto mong bilhin, kukunin mo sa pambayad ng kuryente. May relo ka, nakabili ka ng relo, pag uwi mo, wala kang ilaw, wala kang electric fan, matutulog ka ang init-init, paypay ka ngayon. Oh, ano gusto mo mangyari? See? To be or not to be. Alright? Now listen, this is very important mga kapatid. So kinakailangan, lalagay mo ngayon, hindi po pwede. Pag sinabi doon sa budget mo na hindi ito po pwede, hindi talaga pwede, huwag mo nang ipagpilitan. Sasabihin ng asawa, sana pumunta naman tayo sa resort? Sana mag-outing naman tayo para magkaroon tayo ng family bonding. Aba, yung tagal-tagal yun na magkasama sa bahay, walang family bonding. Alam niyo mga kapatid, sa totoo lang, buwisit na ako pag naririnig ko po yan. You know, imagine, ang tagal-tagal yung magkasama sa bahay, wala kayong bonding. Anong ginagawa niyo sa loob ng bahay? Pag kumakain kayo. Anong ginagawa niyo sa loob ng bahay pag magkasama kayo sa kama? Puro hilik. Ang pinakamaganda niyan, tanggalin niyo yung cellphone ninyo pag nasa bahay na kayo para may bonding kayo. So you understand? But I hate that. I mean, yung statement na ganyan, para magkakaroon lamang kayo ng bonding pagka lumabas kayo? No. Ang tawag doon mga kapatid, spending, hindi bonding. Family spending yun. Hindi family bonding yun. Okay? Alright. Now, kung yun man ang gusto nyo mangyari, ilagay nyo ngayon, tignan nyo yung budget ninyo. Alin dito ang to do or not to do? Okay. Mahalaga po yan. Alright, let's go. Let's proceed to number 2, mga kapatid. So, budget will tell you what to do and what not to do. The second one is, budget will also realign your expenditure. Alright? Pag meron kayong budget, marirealign po yung inyong paggagastos, yung mga gastusin, mga kapatid. You see? So, you have to face the reality. Kinakailangan, ang haharapin mo talaga yung reality. Ito po ang problema dyan. Okay? Ito ang reality. Ano man ang gusto mong gawin na labas sa iyong budget, totoo ba sa sarili mo, nauunawaan mo ba na ikaw
ay ma-overspending. That's the reality. The reality here, mga kapatid, is you are overspending. Kaya nagkakaroon, nababaon tayo sa utang, gumagastos tayo ng sobra sa ating income. Overspending ang tawag doon. You have to face the reality. Ang problema, mga kapatid, hindi natin matanggap ang reality na wala tayong panggastos sa gusto mong mangyari. May gusto kang bilihin, ay wala tayong panggastos niyan. You see, gustong-gustong bumili ng relo. Pag nailagay dito yung relo, mga kapatid, pagtingin naman sa orasan, ang tingin pa rin sa cellphone. So, can you figure out, mga kapatid, kung nasaan po yung kalokohan ng tao ngayon? You see, may relo ka, gusto pa, mga signature pa ng relo. You see, may mga kilala ko po ako sa Amerika, they are able talaga, talagang well-to-do sila. Pero alam niyo, mga kapatid, bumibili lang sila ng relo sa Walmart. Hindi yung mga papatik-patik na yan. Tignan mo yung mga patik na yan, lahat yan petik. Petik, puro ang kalang budget, petik-petik. You see, now listen, tingnan niyo mabuti, mga kapatid. No overspending tayo. So, ang hindi natin maharap talaga ngayon is this. Gusto yung bumili ng bagong damit, bagong sapatos, gusto yung magkaroon ng ganito. May narinig po ako kasi nung araw, mga kapatid. In fact, hindi lamang po 3, 5 na-counsel ko tungkol sa bagay niyan. You say, gusto niya magkaroon ng bagong sala set. Away sila ng away. Sabi ko, bakit ang asawa mo laging mukhang daga? Lagi na kasi mangot eh. Mukhang mahaba lagi ang nguso eh. Pag nagkabungot na, talagang daga na talaga, mga kapatid. But you know what sabi niya? Kasi sir, gustong bumili ng sala set. Wala naman kaming budget. Ang sinasabi niya lamang, pwede naman sa card installment daw. Okay. So, ngayon, pag maganda naman, hindi naman mahuutang yung installment na yung kapatid. Way lang yun, pamamaraan lang yun. Hindi pagka nag-installment kayo, hindi ibig sabihin nangungutang kayo. Kundi yun ang pamamaraan ng mga tindahan kung paano kayo makakabili ng produkto nila. Ganun po yan. Hindi naman masama yun. Kaya lang, eto na ngayon. For example, pag ako, for example, pupunta ako, bibili ako sa Ace Hardware, sabihin sa akin, sir, ano po ba? Gusto niyo po bang installment? Or gusto niyo ng, anong tawag nun, diretsong bayad? Straight, yeah, straight. That's it. Okay? Okay, makikialam pag hindi niyo alam. All right. But listen, sabi niya, straight payment po ba, sir, o installment? Sabi ko, installment. Meron ba ng installment? Sabi ko, maganda. Sige, installment. Sabi niya, ilang beses po? Sabi ko, mga 3 years. Sabi niya, sir, grabe naman. Parang kotse yan. Sabi ko, tinatanong mo ko eh. So sabi ko, akalain mo, bawat payment ko, piso lang. Kasi konti lang naman yung binili ko eh. Kasi 3 years, ang bayaran mo, parang kotse. Sabi ko, in 3 years, paid off na ako. Sabi niya, hindi naman ganyan, sir. Hanggang 3 months lang kami. O yun naman pala, isagad mo na. Alright. So you understand, ngayon, ganito po ang issue dyan. Doon ba sa, kumuha ka nga ng installment? Kasi para lamang, you know, I hope kayong mga ngayon, nag-aaway pa rin na misis sapagkat sa kamag-asawa, sapagkat nagkakaproblema kayo. Installment naman, hindi man mabigay, para lang yun. Ganun ba? Nagustuhan ko yung relo, nagustuhan ko yung bag, installment naman, hindi ako mabili niya. Samantalang yung nanay niya, pag humingi, binibigay. Oh, yan ang sinasabi ko sa inyo, come on! Di ba? Di ba? So, tigilan nyo na yung away nyo. Ito na sagot. Alright. Halimbawa ngayon installment, magkano ang babawasin sa bawat payment? Buwan-buwan din yan, di ba? Buwan-buwan. Alright. So, in 3 months, hinati ngayon yung payment in 3 months. Ngayon, ang tanong ko ngayon, kakaltasin nyo sa sweldo mo in 1 month. Magkano yung sweldo mo? Pwede bang ma-cover up? Pwede bang matakpan? Pwede bang makuha doon na hindi masasaktan yung budget ninyo? See that? Naunawahan nyo, kapatid. Come on, talk back to me if you can. Alright? So yun yung issue doon. Karagdagan na naman payment yun sa isang buwan.
So, you have to face the reality. Eto sasabihin ko sa inyo mga kapatid, if you will not learn to face the reality, wala hong changes na mangyayari. Walang changes na mangyayari sa buhay po ninyo. Walang realignment na mangyayari. You cannot change what you cannot confront. That's it. You cannot change what you cannot confront. Harapin mo ang katotohanan na hindi pa talaga kaya ng budget ninyo. So kaya ngayon, yung point natin number 1 is, budget will tell you what to do and what not to do. Ngayon, you face the reality. Ano yon? Hindi pa kaya ng budget ninyo. You have to wait. Amen. Alright, so I hope nauunawaan niyo po yan. Kaya yung budget will realign your expenditure. Tuturuan kayo, hindi kaya ito. Kinakailangan ipakita ko talaga na ito talaga ang reality, ito hindi talaga kaya. Alright? Now, number 3. Are you still with me? Alright. So budget will also not only realign, but will control your expenses. So if you have a budget, mga kapatid, kung nagbabudget kayo, then it will control your expenses. Mahalaga po yan. Now, kinakailangan, mga kapatid, kinakailangan na makita natin na ang ating budget ay may hangganan at ano lamang yung kaya po natin. Tandaan nyo, mga kapatid, eto yan. Maraming yung iba, wala silang pigil, wala silang pakialam. Kasi sabi nila, hindi ko na kailangan mag-budget, marami naman akong pera eh. Minsan, kung kailan ka may sobra, doon ka naman ayaw mag-budget. Na kung tutusin, dapat ka nga mag-budget kasi marami kang sobra. Kasi kung hindi mo alam kung saan pupuntahin mo, kapatid, isang araw mo, wala yun ang hindi mo alam. You see? Now, listen. Huwag mong ipagmalaki na marami kang sobra or marami kang extra. Because without a plan, extra can easily turn into a deficit. Okay? Did you get that? Without a plan. Pag wala kang plano, pag meron kahit na sabihin mong malaki yung extra mo, malaki yung sobra mo, kapatid, huwag mong ipagmalaki yan. Kasi isang araw, unti-unti makikita mo yung sinasabi mong malaking sobra, unti-unti, konti na lang ang sobra, konti na lang ang sobra. Tapos malakas pa rin ang loob mo na bumili, sasabihin mo ngayon, anyways, may sobra pa naman eh. Pero before you know it, wala na yung sobra mo. At pagkatapos mo, wala na yung sobra mo, magbabawas ka na uli doon sa hindi sobra. Again, inuulit ko po, without a plan, your extra can be easily turn into a deficit. You see? Now, what's going to happen? All right? What comes next? Yung abundance mo ngayon, matiturn na sa isang pagsisisi. Sisihan na sa loob ng pamilya, sisihan na kung bakit ganito, ganyan nangyari. Kasi pinagmamalaki natin, may sobra tayo. Ngayon, bigla na lamang nawala. Dati, nakakabili kami ng ganito. Dati, nakakakain kami ng ganito. Dati, nakakapunta kami sa ganito. Dati, ganito. Puro kayo dati. Dati kasi yun, may sobra. Ngayon, nawala na yung sobra kasi gumastos kayo nang wala sa plano. At sapagkat wala na sa plano, yung extra nyo na turn into deficit. May I say this to you, mga kapatid? Don't let today's abundance become your tomorrow's regret. One more time. Don't let today's abundance become your tomorrow's regret. It's happening to anybody. Kahit na po sabihin mong mayaman yan, marami na akong nakausap ng ganyan eh. Marami ko na akong nagkwento sa inyo mga kapatid. Nagkaroon ako ng kaibigan, milyonaryo, isang araw, ako na nagbibigay sa kanya ng 500 pesos.
Dati, pag binibigyan niya ako, sabi niya, bahala ka na dyan. Walang bilang-bilang yun. Nakalukot yun, mga kapatid, na 500 peso bills. Bibigay sa akin, pag binilang ko, pag nasa sasakyan na ako, aabutin ng 20 to 25,000. Ginaganon niya lang sa kamay ko. Imagine that. Pero isang araw, dumating na sa punto ng buhay niya na ako nagbibigay sa kanya ng 500 pesos. Wala akong maibigay na 25,000. Pero 500, nabibigyan ko na siya. So imagine that, tinitreasure niya na. Nag-aarimuhan na siya doon sa 500 pesos. Why is that? Because hindi nagkaroon ng budget kasi ang akala niya, hindi na mauubos yung pera niya. Kapatid, ang dami-daming nakapaligid sa atin na pwedeng umubos ng pera. You study the book of Proverbs. You see? The book of Proverbs. Alam nyo, si Solomon, alam ni Solomon yan. Ang isa sa men, you better be careful with this. Ang isa sa mabilis na magpawala ng pera ay yung magkaroon ng maraming babae. O, di nagkatinginan tuloy kayo. Sabi niya, sabi ko sa iyo akalain mo kung lahat na lamang po yan hihingi ng telepono, magkano rin yun? Kung magsasabi pa, gusto ko iPhone 16 or 17. Kaya parang isa, gusto ko yung Samsung na may tupi-tupi. Oh. See? Lahat pa ay nakakondo, mga kapatid. Kaya kinakailangan talaga magkaroon ng insertion eh. Yan dahilan kung bakit maraming magnanakaw sa Congress. You know this story. It's in the news. So, yan ang problema, mga kapatid. So, makikita niyo, mga kapatid. So, pag meron kang budget, makukontrol yung expenses mo. Bakit? Kahit na may sobra ka. Kahit na may sobra ka. Pag may sobra ka, eto na yun. Hindi to para dyan. Hindi yung para pag nagustuhan, ang problema, pagka ginamit natin po, mga kapatid, ang pera natin ng pang-please ng ibang tao. Hindi lamang po yan. Pagka ginamit natin ang pera natin para kuhanin ang kalooban ng tao. Or para magkaroon tayo ng maraming kaibigan. So you understand that? Ang pinakamaganda ho, every time na gagamitin natin ang pera natin, siguraduhin natin na gusto natin sa tao, makilala niya na meron talagang totoong Diyos. See? So minsan, kumakain po kami at minsan may nagbibigay sa akin ng pizza. Hindi, huwag kayong manghinayan sa pagbibigay sa akin, mga kapatid. Na bibigyan ako ng pagkalaki-laking pizza, mga kapatid. Of course, hindi ko naman talaga mauubos yun. So minsan, isang peraso lamang ho, kinakain ko doon. Isang piraso. You see? Tapos, sasabihin ko sa iba, tinitignan ko yung mga kasama ko na alam kong bihira naman silang kumain at yung iba doon talaga hindi kumakain. Hindi pa kumakain. They have to pay. They have to buy. Kinakailangan malaking budget, So, binibigay ko sa kanila. Hindi naman sa sinasabi ko sa inyong, huwag na kayo magbigay kasi sayang lang. No. Bigay lang kayo para marami makatikim. Parang ayaw niyo yun. Pero sinasabi ko sa inyo, mga kapatid, kung gagamit tayo ng pera, ang problema, mga kapatid, lalong-lalo na pagka nagkakaroon ng birthday, garbo. Kasi garbo. Pag nagkakaroon ng kasalan, sinasabi ko na nga, kaya tinuturo ko na nga rito, kapatid, ang lahat ng yan eh. Pag magpapa-birthday kayo, siguraduhin nyo mas maganda, may naliligtas. Kaysa maraming nakakakain. Okay. Now, pag may sa kasalan, tingnan nyo, ano pang ginagawa ng mga ngayon? Kinakailangan may tinatawag pang mga ang tawag doon, yung pa-picture-picture sa labas, pupunta pa sa may mga fountain, doon mga ganon.
Tapos pupunta pa sa plaza na parang naghahabulan na parang si Adam and Eve daw, you know. May damit naman sila. Dapat nakahubad sila eh. You see? So, you know, gastusan pa ho yan. Kasi sabi nila, once in a lifetime naman yan. Na, pag nag-away kayo, sisirain nyo rin yung picture eh. Babasagin nyo rin. You see, so you understand what I'm saying, mga kapatid. Now, ang sinasabi ko rito, alright, you save money. Pag magpapakasal kayo, tinatanong ko ngayon, marami kayong kinuhang sponsor. Sino ang gagastos dyan? Sino magpapadamit sa kanila? Kaya kagabi, dyan sa mga, dito sa may tindahan po dito sa atin, tinignan ko yung isang bestida. Sabi ko, alam mo, wala pa ako nakikita nagpakasal na ganito ang damit. Na ganito ang mga damit ng mga abay. Di ba? Kung gusto natin, mga kapatid, garbo ang mamahal, you know. So, yung ganito, gusto ko kasi sabi na iba, di ba kasi, Pastor, pag kinakailangan mga nakaputi lahat, mga ganito lahat. You know, nakagisnan lang man po natin yan. You see, kung nakagisnan, sana nga nakagisnan natin yung kasalan, mga kapatid, ng mga aita. Para lahat lang nakatapis. Grabing save natin doon. Yeah? So, you understand, gusto natin mga mala-artistang kasalan. So, you have to, kahit na anuman ang sobra, kaya kawawa naman yung lalaki na naghahanap buhay, nakapag-ipon, kinakailangan mag-ipon siya ng 1 million para siya ikasal. Yun ang nakakalungkot. So, if you have a budget, learn something. You learn. Because if you have budget like that, then, if you have money, you have to learn the budget, the proper budgeting. Bakit? It will save a lot of money. It will control your expenses. Then last, mga kapatid, okay? Budget will realign your vision. Budget will realign your vision. So you see, ang pinag-uusapan natin dito is realignment. Realigning our finances, especially if you're in a crisis. Okay? Now, so paano ma-realign yung vision, mga kapatid? Now, listen, tandaan niyo po ito, if you don't have a vision, you have no direction. Ulitin ko po, if you have no vision, you have no direction. Ano yung vision mo? Alright, ito na. Nilagay ko to sa last part eh. Bakit? Ito na ngayon. Kung may problema ka ngayon sa finances, ano ang goal mo? Anong vision mo? Okay? For example, wala kang savings. Wala kang savings. So anong plano mo? Ano ang goal mo? Magkaroon ka ng savings. Kung meron kang utang, please, planuhin mo namang makabayad. Kung meron kang utang, planuhin mo kahit papaano. Now, sinasabi ko lagi ito, tinuturo ko lagi ito sa mga nakapangutang, mga kapatid. Naunawaan ko naman, hindi ko naman kayo kinukundi na ngayon. Kaya nga ako nagtuturo ng ganito para ma-overcome yun, makalampas kayo doon sa bagay na yun. Eto po yan, kausapin nyo yung utangan nyo. Nasa crisis ka mo ako ngayon, kaya nga ako nakapangutang sa iyo. Ngayon, ano ang dapat kong gawin? Magbabayad ako sa iyo ngayon ng kahit kunti-kunti lang. Basta papakita ko sa iyo ang aking willingness to pay my debt. Okay? So, babayaran kita. Alright? Ngayon, paano magbabayad? So, kaya nga magplano, ano yung vision mo na makabayad ka? Ano ang vision mo for this year? Loan-free. Di ba? Mawalan ka na ng loan. Maubos na yung utang mo. Mabayaran mo na lahat. Tahimik kayo ngayon. Oh. Utang na yan. Pagdating sa utang, talaga natatahimik ang marami. Kasi, bakit? Diyan po tayo, mga kapatid, natatanggalan ng mga buhok. Hindi ko naman sinasabi, mga kapatid, na lahat ng mga kalbo malaki ang utang. No. Pero sinasabi ko lang, ilang pamilya ng mga kapatid, ilang mag-asawa naghiwalay na dahil dyan.
Marami. Kasi ang problema, mga kapatid, is this. Akala nila sobrang pera nila, so wala silang control sa kanilang expenses kasi walang budget. Ngayon, dumating sa pagkataon na nagkulang na yung kanilang pera, nangutang na. Okay? Now, ano ngayon ang plano mo sa utang? Kaya ka ngayon nagbabudget, mga kapatid, nagsisave ka ng malaki para makabayad ka. See? Ano yung vision mo? Now, pagdating sa gawain ng Panginoon, ano ang vision mo? You see, alam niyo mga kapatid, ang nakakalungkot mga kapatid ngayon, gagawin nating excuse yung financial crisis natin para hindi tayo makapagbigay sa gawain ng Panginoon. Na samantalang sana may goal tayo na matapos ko na to, kahit ano man ang mangyari. Naalala niyo, sinabi ko sa inyo mga kapatid, anumang crisis nyo financially, huwag niyong kakalimutan na magbigay sa Panginoon. Bakit? Saan nagagaling yung ating pananalapi, ang ating kalakasan, ang ating pamaraan para magkaroon tayo ng pera mga kapatid? Go back to Deuteronomy. Saan nagagaling? Kaninong power kapatid? Diyos. So bakit natin kakalimutan ng Diyos? See? So yung mga bagay na yan, ang dapat ilagay natin sa vision natin. Ano man ang mangyari, hindi ko kakalimutan ng Panginoon pagdating sa giving. See? Bakit? Ang Panginoon magsusustain sa akin ng buhay. God is the giver of life. Okay? Ngayon, hayaan nyo, ilan to? Tignan mo na yung listahan ng utang mo. Kiganito, 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 kiganito. Bay, hindi na, wala na sa daliri, nasa paa na. Oh. See that? Bakit? Kasi nga mga kapatid, yung utang niya rito, kailangan mangutang siya rito para makabayad dito. Alam niyo, yung bangko, master nila yan. O-offeran ka niya. O gusto mo mabayaran yung ganito mo, utang ka sa amin, ganitong porsyento lang. So kakagatin mo rin naman. Pag kinagat mo ngayon, ala na, may utang ka na naman uli. So hanggat ganun ho ang ginagawa ho natin, hindi tayo makakaalis sa sitwasyon natin. Alright? So ano yung vision mo? That's the purpose of the budget, mga kapatid. That's why I encourage you na yung magkaroon ka ng budget, matutulungan ka kung paano ka. Alam niyo, hindi mo na kinakailangan pumunta pa ng mag-aral pa ng management, financial management para makuha mo yun. Napakasimple lang. Be honest sa sarili mo. Face the reality. Again, inuulit ko, you cannot change if you cannot face or confront your problem. You have to confront. You have to face the reality. Okay? All right. Did you learn something this morning? All right. Sana po natulungan ko po kayo. Mahalaga po, ipagpapatuloy po natin ito sa susunod na linggo, no? May mga bagay tayo na hindi po natin alam, nasa bahay lang natin, sapat na pambayad sa ating mga problema. Okay? If you know how to handle your money, mga kapatid, I promise you, you will learn how to handle your life. See? Kasi kung meron mang napakahirap, mga kapatid, na i-handle sa buhay, yung pera. Pag hindi mo pinag-aralan, pag hindi ka naging honest dyan, I promise you, it will bring you to destruction. It will lead you to destruction. Remember what the Bible says. Pag nilid ka na ng money sa mahalin mo yung pera, then money will become what? The root of all evil. Because habang tumatanggap ka ng pera, may i-enjoy mo yung pera, matutuwa ka sa pera, mamahalin mo na yung pera. Pagkatapos mong mahalin ang pera, ipagmamalaki mo na yung pera, kaya matandaan mo, pag ang mga taong mahal na nila ang pera, kaysa anumang bagay, pinapahalagaan na nila ang pera ng sobra sa kapwa nila. At kapag ka nangyari niyo mga kapatid, that's a situation sa buhay mo, the money
will become the root of all evil in your life. That's the problem. Okay? Did you learn something? Alright. Nawa po ay harapin na po natin ang katotohanan na may problema tayo sa ganyan at napakasimple lamang pagdating sa budgeting. Okay? Alright. Tumayo po tayong lahat. Dakilang Diyos, salamat po sa natutunan po namin sa Sunday School. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang lahat ng pag-usapan po namin, lahat ng narinig po namin, naway magbigay po ng liwanag ito sa bawat isa at matutunan po namin, Panginoon, ang totoong paghawak ng pananalapi. At nawa po hindi maging dumating sa buhay namin na kami po ang hawak na ng aming pananalapi. Alam po namin ang sinabi ng Panginoong Kristo na you cannot serve God and mammon. You cannot, we really cannot. It cannot, and it will never happen. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang lahat ng aming narinig, Panginoon. Kayo po mauna po sa amin sa mga susunod pa po naming gawain. And please, continue to give us willingness to receive your word, O God. And bless your people as they receive your word. In Jesus' name, Amen.